ang unang umibig sa amin ay ikaw. Ikaw, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang nagbalik sa amin sa magandang ugnayan sa iyo. Kami itinuring mong mga anak. Kami ay pinawalang sala, ngayon ay binabanal. At ang pangako mo kami din, Panginoon, ay bibigyan mo ng mga maluwalhating katawan sa muling pagparito ng aming Panginoong Hesus. Kaya nga, kami ay nagpapasalamat dahil hindi ka lamang banal, kung hindi ikaw din ay mahabagin at maibigin. At ito po, Panginoon, ang naranasan at nakita namin sa krus ng aming Panginoong Hesus. Dahil dito, Panginoon, nagtagpo ang iyong katwiran at ang iyo ring pagmamahal. Kaya tulungan niyo po kami na sa diwa ng krus ng aming Panginoong Hesus, ipasakop namin ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita. At dito, Panginoon, ay matutunan namin na sa paglalim ng amin pong kaalaman kay Kristo, magdulot ito ng paglalim din ng pagmamahal namin sa Kanya at pagmamahal namin sa iyong iglesia. May we deepen not only in knowledge, but that deepened knowledge will also bring us to greater love for Christ and greater capacity to love one another. And so, may you indeed open the gates of heaven, and upon the preaching of your word, na gagamitin mo si Brother Ezekiel sa amin sa oras na ito, ibuhos mo ang iyong mga spiritual na pagpapala, dahil alam namin, Panginoon, ito ang pangako mo. Sa araw na iyong itinakda, kakatagpuin mo ang iyong iglesia. And this is where you will meet us covenantally. And we expect, O Lord God, that you will indeed nourish your church. Kaya nga, Panginoon, ito ay dalangin namin sa pangalan din ng aming Panginoong Hesus at pagsamo sa banal na Espiritu, ng iyong banal na Espiritu ang siyang magbukas sa amin ng mga katotohanan ito. At kami rin, Panginoon, ay udyukan ng banal na Espiritu na mag-labor sa pakikinig ng iyong salita. Because what you demand also as worshipers of you is mindful worship, active, na nakikinig, nagme-meditate, at nagninilay ng iyong salita. At nawa po ang aming tagapagsalita, may the words of his mouth and the meditation of his heart be pleasing to your sight. This we pray in Jesus' name, amen. Tinatawagan ko po si Brother Ezekiel. Isang magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Nawa ay pagpalain ng Panginoong Hesukristo ang pangangaral ng kanyang salita. If you are familiar with Leandro Locsin, siya ay isa sa kilala bilang isang brilliant architect, interior designer, artist, and classically trained pianist. Sobrang talented dito ni Leandro Locsin, pero mas nakilala siya sa kanyang mga architectures. Simula sa mga buildings, airport, and memorial chapels. Pero yung isa sa significant na naiambag niya sa arkitektura ng Pilipinas ay yung paggawa niya ng pagdesign at paggawa niya ng the Cultural Center of the Philippines. Alam natin ito ay nasa May Rojas Boulevard at napakaganda ng pagkakadisenyo nito. At isa pang significant na naiambag ni Leandro Locsin ay yung library sa UPLB. So si Leandro Locsin din po ang nagdisenyo ng mga establishment ito like UP Library, UPLB Library. Kung maraming humanga sa galing ng pagiging architect ni Leandro Locsin at napaka-significant ng kanyang mga ginawa, mataas yung tingin sa kanya, somehow po parang ganito ang paglalarawan ng author ng Hebrews patungkol kay Kristo. Subalit, makikita po natin sa ating binasa, nakita natin na hindi siya nagtayo ng anumang magandang gusali dito sa mundo,
kundi ang itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kabatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay, ang itinayo niya ay ang iglesia. At ito pong pagiging builder ng Panginoong Hesukristo ng church, isa ito sa ginamit na compelling argument ng author para ipakita na mas mataas si Kristo sa lumang tipan, and particularly yung isang person na ginamit ng comparison ng author ay si Moses. Muli po nating basahin ang ating pag-aaralan sa Hebrews 3, 1-6. Babasahin ko po sa English Standard Version. Sabi po dito, verse 1, "Therefore, holy brothers who share in a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession, who was faithful to him who appointed him, just as Moses also was faithful in all God's house. For Jesus has been counted worthy of more glory than Moses, as much glory as the builder of a house has more honor than the house itself. For every house is built by someone, but the builder of all things is God. Now Jesus was faithful in all God's house as a servant, to testify to the things that were to be spoken later. But Christ is faithful over God's house as a son, and we are his house, if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope." Kung maalala nyo po, tayo po ay nagkakaroon ng series dito po sa sulat sa mga taga-Hebreyo, at nakita po natin sa mga naunang pangangaral na ang kinakaharap ng manunulat dito, ang iglesyang ito, ay mayroong tukso na tumalikod sa pananampalataya, tukso na muling bumalik sa mga ceremonials ng Old Testament, at ang pinaka-sin, I believe, ng kinakausap dito ng author is naghahanap sila ng kapalit ni Kristo bilang paraan ng katuwiran. Naghahanap sila ng mas higit sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang kagalakan. Kaya po sa ating pong huling pangangaral, natapos po tayo sa chapter 2, verses 14-18, kung saan nakita po natin na bahagi ng pagiging mas mataas ni Kristo sa lahat ay ang kanyang pagkakatawang tao, kasama dito ang pagkagapi niya sa demonyo, ang pagtalo niya sa may gawa ng kasalanan, ang demonyo o si Satanas, ang kamatayan, at upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nakita natin rin na si Kristo ang ating matapat at maawain na pinakapunong pari. At dito sa mga arguments ng author, sinabi ng author, therefore, in light of this truth na binanggit niya sa chapter 2, therefore, holy brothers, consider Christ. Sa ating mga talatang binasa, ang pinaka-point ng manunulat ay ang pagiging mas mataas ni Kristo kay Moses. O pwede nating sabihin yung main argument niya sa lumang tipan. But for the sake of context, clear dito na ang comparison ng author is between Jesus and Moses. Subalit bago po natin ipaliwanag ano yung ibig sabihin po ng author, kailangan po muna nating makita na pinakita ng author ano muna yung katatayuan ng mga mananampalatayang ito dahil kay Kristo. Ang ating pong status, sabi ng author, holy brothers, mga banal na kapatid. Ipinapakita nito na dahil kay Kristo, sila ay kabilang sa totoong sambahayan ng Diyos, sa spiritual people of God. At tinawag din doon na mga saints, mga banal. Ang ibig sabihin naman po nito ay inihiwalay sila para sa banal na gamit, kagaya ng mga gamit in the Old Testament, made holy, inihiwalay sa
pamamagitan ng pagbabanal ni Kristo. Napag-aralan po natin yan sa Hebrews 2 verse 11. And then sinabi rin dito na yung mga believer ay mga kabahagi ng makalangit na pagkatawag. Ibig sabihin, we are partakers ng mga heavenly blessings and heavenly calling. Pinapakita dito na ang kanilang citizenship, first and foremost, ang kanilang identity ay hindi bilang Hudyo, hindi bilang Hebreyo. Ang kanilang identity ay heavenly, makalangit na. Inilipat sila mula sa makasalanang kalagayan patungo sa daan ng kaluwalhatian. Ipinapakita dito ng manunulat para mas ipakita yung kataasan ni Kristo. Inuna ng manunulat ano yung mga blessings na tinanggap nila mula kay Kristo o dahil kay Kristo. Kaya bakit pa nila kailangang bumalik sa mga anino ng lumang tipan? Kung may mga pagpapala na ipinagkaloob ang Panginoong Hesukristo higit sa pagpapala ng lumang tipan, nagbibigay ng compelling arguments yung author. Bakit nyo pa kailangang bumalik sa lumang tipan? At sa mga katotohanan ito, ang sabi ng manunulat, ng author, consider Jesus. Isaalang-alang nyo si Jesus. Ang ibig sabihin po ng isaalang-alang ay hindi po ibig sabihin na parang Christ is one of the many options. Consider Jesus, hindi po iyon. Ang ibig sabihin po ng salitang isaalang-alang ay pagtuunan nyo ng pansin. Tingnan niyo ng mabuti ang Panginoong Hesukristo at ipahayag ninyo. Ipakita nyo yung inyong pananampalataya sa Kanya. At dito ay mayroon pong dalawang title ang author na ginamit. Ano yung pagtutuunan natin kay Kristo? Bakit kailangan siyang pagtuunan? At may dalawa pong title na ginamit yung author. Sabi doon, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. The apostle at ang pinaka-apostol at pinakapunong pari. I believe yung title na pagkagamit dito, ang binabanggit dito ay yung dalawang office ng Panginoong Hesukristo. Prophet and high priest or priest. Tandaan po natin na sa bagong tipan, dito lang po tinawag si Kristo bilang apostol. Dito lang po. Though sa John 3:17, tinawag siyang isinugo. Di ba yung apostle, God sent, isinugo, mga isinugo. Subalit ang pagkakaiba ng apostleship ng Panginoong Hesukristo, kung yung mga apostol ay tagapagdala ng salita ng Diyos, si Kristo ay both. Siya ay tagapagdala ng salita ng Diyos at siya rin ang salita ng Diyos. Yun yung kaibahan ng apostleship dito ng Panginoong Hesukristo. At sinasabi po ng mga theologian na ito daw pong text na ito, yung apostle and high priest, ay galing sa Exodus 23 verse 20. Noong ang Israel po ay binigyan ng pangako. Exodus 23 verse 20, babasahin ko po. Aking isinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. So alam po natin na si Kristo ang sugo ng Diyos, God sent, upang iligtas ang kanyang bayan. Isinugo siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan at bilang maging kumakatawan or federal head, representative ng Diyos. Pinag-aralan na po natin to. Hebrews 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. So, yung salita ng Diyos kasi dalawa po ang kailangan ng tao. Revelation from God
at ito ay tinugunan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya nagdala ng salita, kundi idinala niya mismo ang kanyang sarili bilang the Word of God. The Word became flesh. At ang ikalawang pangangailangan ng tao ay kailangan nilang hindi lang revelation from God, kailangan nila ng satisfaction sa kasalanan, kabayaran sa kasalanan. Kaya po dito papasok yung title na pinakapunong pari. Tinawag si Jesus bilang apostle and high priest. Ibig sabihin, dito sa mga titles na ito yung dahilan na kumakatawan si Kristo sa kanyang bayan. Alam po natin na ang ginagawa po ng mga high priest during the Old Testament ay sila yung nananalangin para sa nation ng Israel. At hindi lang yon, sila yung naghahandog para sa kasalanan ng Israel. At ang pinaka-fulfillment ng mga office na ito, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang malaki lamang na pagkakaiba ng prophet, priest, ay pinag-isa ito, itong dalawang titulo na ito, yung pagiging apostle, pagiging tagapagdala ng salita ng Diyos, pagiging salita ng Diyos, itong dalawang titulo na ito, yung pinakapunong pari ay pinag-isa o pinagsama sa ating Panginoong Hesukristo. At dito po papasok ang pagkukumpara ng manunulat na mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Tandaan po natin na hindi po ibinababa ng author si Moses, kundi to be compared with Jesus is a high privilege. Remember, hindi po ibinababa ng author ang katatayuan ni Moses. In fact, ipapakita dito ng author yung similarity ni Moses at ng Panginoong Hesukristo. Pero kung si Moses ay namagitan sa Israel bilang tao, mediator, siya yung nagre-represent ng Israel as mediator. Pero bilang tao lamang, kaya hindi niya kayang mag-offer ng sacrifice na pwedeng magbigay ng kaligtasan sa kanila. Ang kaya lang i-mediate ni Moses ay yung kasalanan nila nationally as people of God in the Old Covenant. Yun lamang yung blessing na ibinibigay ng pagiging mediator ni Moses. Si Kristo bilang totoong Diyos at anak ng Diyos at bilang tao ay may kakayanan na magpala, mamagitan sa Diyos at sa tao. At binanggit ko nga po yung mga blessings, holy brothers, heavenly calling, heavenly yung blessings compared sa blessing na ipinagkakaloob ng mediatorship ni Moses na national, physical, and temporal. Pero yung pagiging superior ng Panginoong Hesukristo, yung blessing ng kanyang mediatorship, is spiritual and eternal. Why? Because He is both God and man. Siya ay totoong Diyos at totoong tao na namagitan sa malaking gap ng Diyos at ng tao. Kung si Kristo, sabi ni Mark Jones, ay nanatiling Diyos lamang at hindi nagkatawang tao, si Kristo ay malayo sa atin. Wala tayong kakayanang makipag-communion sa Panginoon, sa Diyos. Pero kung si Kristo naman ay nanatiling tao lamang, siya rin, kagaya natin, ay malayo sa Diyos. Kaya necessary, dito po sa text natin, na kailangan niyang maging totoong Diyos at totoong tao na pinapakita dito na mas mataas siya, mas superior siya than Moses. Kaya po ang message po natin for this morning, si Jesucristo ay mas mataas na tagapamagitan kaysa kay Moises dahil siya ay totoong Diyos at totoong tao na may kakayanang mamagitan sa Diyos at tao at nagkaloob ng buhay na walang hanggan.
Si Jesucristo ay mas mataas na tagapamagitan kaysa kay Moses dahil siya ay totoong Diyos at totoong tao na may kakayanang mamagitan sa Diyos at tao at magkaloob ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is a superior mediator than Moses because He is truly God and truly man with the ability to mediate between God and man and grant, kaya niyang magbigay ng eternal life. Bagay na hindi kayang gawin ni Moses ng Old Testament, ng Old Covenant. Kaya ito yung exhortation ng author. Bakit kayo babalik sa mga seremonya ng lumang tipan? Ito ay mga anino lamang at ang blessing na binibigay nito ay limited lang in the land of Canaan, physical and temporal. At tayo pong mga mananampalataya, while hindi na po tayo kagaya ng sinusulatan ng author, pero mayroong same temptation na mas gusto nating i-consider yung mga temporal pleasure, sinful pleasure than Jesus Christ. Yun yung nire-remind dito ng author. Ano yung persona, yung glory ng Panginoong Jesucristo at ano yung mga blessings na ibinigay na sa inyo ni Kristo. Bakit pa kailangan yung bumalik sa mga temporal blessings bilang pag-asa ninyo sa buhay na ito? Consider Christ. Dalawang bagay po ang ating titingnan sa mga text na ito. Una, Christ as the builder of the church. Secondly, Christ as the owner of the church. Unang bagay na pwede nating makita, Christ as the builder of the church, si Kristo bilang tagapagtayo ng iglesia. Ang sabi po ng author sa verse 2, siya ay tapat sa nagtalaga sa kanya, gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. So ito po yung point ko kanina na hindi naman ibinababa ng author si Moses. Ginamit siya ng Panginoon. Ipinapakita dito ang pagkakapareho ni Jesus at ni Moises. At ang kanilang pagkakapareho, parehas silang naging matapat sa nagtalaga sa kanila. Parehas silang naging faithful servant. Pinangunahan ni Moises ang bayan ng Israel. Alam natin yung sineselebrate sa Passover meal. Pinangunahan ni Moises ang bayan ng Israel sa pagtakas sa kamay ng mga Egyptians. Ito ay kaya ito po ay yearly na nire-remind ng Panginoon sa kanila through their Passover na ang Panginoon ay iniligtas sila sa kamay ng mga Egyptians through Moses. Si Moses kasama po ng lumang tipan, subalit pinapakita ng manunulat ang kataasan ni Kristo kay Moses at lumang tipan. While mayroon silang similarity, pareha silang faithful in God's house, pero ang malaking pagkakaiba, si Moses kasama ang lumang tipan ay naging tagapag-ingat lamang ng pangako. Hindi siya yung builder, kundi siya ay mere servant ng house. Galatians 3:24, binasa natin kanina, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. Ibig sabihin, yung lumang tipan kasama si Moses ay servant lang ng house upang ingatan, dalhin ang pangako o ang katuparan, ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, si Moises, while siya yung representative or mediator ng Old Covenant, siya ay lingkod lamang, servant lamang upang maitayo ang bagong tipan. Yun lamang si Moses, servant. Subalit si Kristo, while siya ay naging servant, pero siya rin mismo ay ang nagtayo ng bagong tipan. Verse 3, sapagkat siya ay tinuring na karapat-dapat
sa higit na kaluwalhatian kaysa kay Moises, yamang ang nagtayo ng bahay ay may higit na karangalan kaysa bahay. Ang sinasabi ng author, si Christ is greater than Moses. Kung si Moses ay servant and part lamang ng bahay or ng pagliligtas ng church, si Christ yung kanyang ginawa, He is the builder. Hindi lang siya part ng bahay, hindi lang siya bahagi ng bahay, kundi siya mismo yung nagtayo ng bahay. Oswald Osborne says, Moses ministered in God's house and was identified with that house, namely, with Israel as the house of God. Jesus, however, built that house with his high priestly work and is the only one worth following. So si Kristo mismo, hindi lang siya bahagi ng bahay, kundi siya mismo yung nagtayo ng bahay. Upang hindi na po matukso ang mga mananampalatayang ito sa lumang tipan, ipinapakita ng manunulat na mas mataas si Kristo kaysa kay Moises. Mas mataas si Kristo kaysa sa lumang tipan. Dahil ang lumang tipan ay servant lamang. Gaya ng binasa natin sa Galatians 3:24, upang dalhin ang pangako. Naging servant lang sila, naging tagapagdala lang sila ng pangako. Ito ay mga anino lamang ng Panginoong Hesukristo. Ipinapakita dito na ang mga mananampalatayang ito sa Hebreyo, itong mga Hebrew Christians na ito, hindi na nila kailangan bumalik sa anino dahil sila ay nasa katuparan na. Binasa po natin kanina, Galatians 3:25-26, subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil. Wala na tayo doon sa anino. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sila naglilingkod sa types and shadows. Yung inawit natin, Christ is the fulfillment ng mga types and shadows ng mga ceremonials in the Old Testament. At ang katatayuan na natin are not mere servants, but tayo ay mga totoong anak ng Diyos. Kaya ang point po natin, si Jesucristo ay mas mataas kaysa kay Moises at sa lumang tipan dahil siya ang katuparan ng mga ito. Itinayo niya ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang sakripisyo. Yung mga priest in the Old Covenant, yearly nagsasacrifice sila for the purification of the flesh. But now, yung sacrifice ni Christ is once and for all for the purification of conscience. Ang pagpapala, makikita natin dito yung parallel. Jesus is greater than Moses. Yung person ni Jesus is greater than Moses. And therefore, yung blessings na minimediate ay magkaiba rin. Greater din yung blessings na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Bago po natin ituloy, kung may kinakausap ako dito na wala ka pa kay Kristo, tandaan mo na bago maging builder si Christ ng church, siya muna ay naging creator ng lahat. Bago pag-usapan that Christ is the builder of the church, si Kristo rin ang lumikha sa lahat. Binanggit din po doon sa ating text, but the builder of all things is God. And sabi po ng Colossians 1:16 patungkol kay Kristo, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, whether you like it or not, hindi mawawala yung truth, hindi mababago yung ng truth na ang Panginoong Hesukristo ang lumikha sa'yo. He is our Creator. At kung siya yung Creator, may karapatan siya kung ano dapat ang gawin mo. Kaso tayong mga creatures, sinusuway natin ang ating Creator. At kung wala ka pa sa Panginoong Hesukristo, ang sinasabi ng text natin, consider Christ. Isaalang-alang mo ang Panginoong Hesukristo bilang paraan ng kaligtasan, bilang paraan ng kagalakan. Huwag nawang matapos ang pangangaral na ito na hindi mo pinag-iisipan ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Na content ka na sa mga bagay na na-acquire mo, mga physical and temporal things. May okay naman yung trabaho mo, okay naman yung pamilya mo, happy naman. While kailangan mong makita na ang sabi dun sa text ng Colossians 1, ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng mga pagpapalang ito. At yan ay mga mabiyayang kamay ng Diyos na nagsasabi na manampalataya ka sa Diyos. Subalit kung matatagpuan ka ng Panginoon na walang pananampalataya kay Kristo sa panahon, either kapag ikaw ay namatay na or sa panahon ng Judgment Day, ang mga blessings na iyong tinanggap ay idadagdag bilang kaparusahan sa iyo. Kaya huwag ka sanang lalabas sa gusaling ito na hindi mo isinasaalang-alang ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. At kung inaamin mo na ikaw ay isang makasalanan, first step yan, na ikaw ay isa sa mga, kung saan ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa mga makasalanan. Kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, first step yan. Kaya huwag kang lalabas sa gusaling ito na hindi pinag-isipan ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na iyong Creator at siya rin ang nagtatag ng kaligtasan. Sa atin naman po na mga mananampalataya na ito po ang pribilehiyo na tinatamasa natin na nasa bagong tipan. Tayo ay nasa katuparan na. Hindi man tayo kagaya ng mga Hebreyo na natutukso na bumalik sa mga seremonyal ng lumang tipan, pero may tukso pa rin tayo na ipagpalit si Kristo sa maraming mga bagay. Mas pinipili natin ang ating pamilya kaysa kay Kristo. Mas pinipili natin ang kasayahan ng mundo kaysa kay Kristo. Subalit ang pinapakita ng ating mga talata, bakit ka palalayo sa Panginoong Hesukristo kung si Kristo na ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo? Kung kayo ay mga magkakapamilya, magkakapatid, by flesh, kailangan nating tandaan ang inyong first identity ay hindi bilang magkakapamilya. Ang first identity natin is in Christ. So i-consider nyo ang Panginoong Hesukristo bilang inyong ultimate joy. While lahat ng mga blessings na ito na nai-enjoy natin, trabaho, pamilya, vocation, etc., lahat yan ay mga pagpapala ng Panginoon. Pero nawa makita na lang natin ito as typological, anino ng higit na pagpapala na nasa Panginoong Hesukristo. Kung kilala niyo po, malamang marami po dito nakilala si John Owen. Siya po yung tinatawag na Prince of the Puritans. At kilala po siya doon sa book niya na The Death of Death in the Death of Christ, na napaka-theological about limited atonement. Kilala siya sa maraming mga naisulat niyang aklat, like yung kaniyang complete volume ng commentary sa Hebrews. Kilala siya sa mga bagay na ito. Pero ang hindi masyado siyang kilala, si John Owen ay pinakasalan niya si Mary Rook,
this couple had 11 children. 11 yung naging children nila. At 10 po dun sa 11, lahat po ay namatay in infancy. Pero hindi nyo makikilala, hindi prominent si John Owen dun sa truth na yon na 10 of his children ay namatay in infancy. At yung kaniyang daughter, nag-survive in adulthood, pero namatay rin ng maaga rin. So, hindi yun masyadong nababasa sa mga aklat patungkol kay John Owen. So, ganun yung suffering na naranasan ni John Owen sa kanyang buhay. Pero anong sinasabi ni Owen? Bagamat namatayan siya ng 10 children, pero ang kaya pa rin sabihin ni John Owen, the revelation of Christ deserves the severest of our thoughts, the best of our meditations, our most diligence in them. What better preparation can there be for our future enjoyment of the glory of Christ than in a constant previous contemplation of that glory in the revelation that is made of it in the gospel. Kaya nagpatuloy si John Owen despite na namatay yung kanyang 10 children dahil lagi niyang minemeditate yung persona ng Panginoong Hesukristo. Sabi pa niya, to those to whom Christ is the hope of future glory, He is also the life of present grace. Kung tayo ay nag-aantay ng future glory in Christ sa kanyang muling pagbabalik, ang sinabi ni Owen, He is also the life in this present age of present grace. Kaya bilang hamon po sa atin, dahil si Kristo ang nagtayo ng ating kaligtasan, He is the founder and perfecter of our faith, He is the founder of the church. Sa ating pong paglilingkod, sa ating pakikipaglaban sa kasalanan, palaguin po natin ang kagalakan natin kay Kristo. Kung paanong ito yung meditation ni John Owen, I believe, ito po yung panagot sa lahat ng uri ng ating panlalamig. By the power of the Holy Spirit and the grace of the gospel, as Christians, we should always choose the pleasures of God over those of sin. We should work out the joy of salvation with fear and trembling. The more we understand the beauty of Christ, the more we recognize the ugliness of our remaining sins. God is most glorified in us when we are most satisfied in Christ. He is more glorious and pleasurable than sin and the pleasures of this world. Consider Him. Consider Christ. Second point na pwede po nating makita dito, si Kristo bilang nagmamay-ari ng iglesia. Hindi lang ipinakita po ng manunulat na si Kristo ang nagtayo ng bagong tipan, kundi siya rin yung owner nito. Kinilala ng manunulat ang pagiging matapat na lingkod ni Moises, verse 5. At si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod, bilang patutuo sa mga bagay na sasabihin. Naging faithful servant si Christ, si Moses, ng promise. Makikita po natin ang account na ito sa Numbers 12, 1-16, ang pagiging matapat ni Moises at mataas niyang kalagayan bilang isang leader ng Israel, at yung pong pagiging faithful niya, ay yung pong word na ginamit na matapat, faithful, pinapakita dito na siya ay above doon sa mga ibang mga Israelites because he was the appointed steward and was faithful to his calling. Naging faithful si Moses. And then yung term po na servant na ginamit dyan ay sabi ng mga theologian, sabi nila, the term for servant is only here in the New Testament na galing daw sa
doon sa Numbers 12 verse 7 na i-translate ng Septuagint, yung word na servant, stressing the honor his office held and the trust God placed in him. So yung honor of his office during the Old Covenant at yung trust niya sa Panginoon. Ipinapakita ng author na talagang naging matapat si Moses at ang mataas niyang kalagayan. At ito yung point. Kung si Moses ay naging matapat, mataas yung kanyang kalagayan dahil siya yung office bearer, siya yung mediator ng Old Covenant. Kung si Moses ay honorable na, ang pinopoint dito ng author, si Christ ay mas mataas. Kung si Moises ay naging matapat na lingkod, ang sabi po ng verse 6, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos, not mere servant, not mere office bearer. Anong sabi doon? Yung pagiging matapat ni Kristo sa bahay ng Diyos bilang isang anak. Hindi mere servant na kagaya ni Moises. At tayo ang bahay na iyon. Sino daw yung bahay? Sabi ng author, at tayo ang bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ng ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. So yung palang greatness ni Jesus compared to Moses, while both silang servant, nag-serve sila sa house, both silang faithful, pero yung malaking pagkakaiba, yung pagiging faithful ni Christ sa bahay ng Diyos ay bilang isang anak. Napag-aralan na po natin to sa ilang bahagi ng Hebrews. He is the only natural Son of God. He is the only begotten Son of God. Tayo ay mga sons and daughters by adoption. Pero si Christ, siya ay Son of God by natural. Siya lamang ang may katatayuan na ito. At ito yung sinasabi ng author, na mas mataas si Kristo kay Moises dahil siya ay anak ng Diyos. Siya ay totoong Diyos. Pero ang maganda ring makita natin dito, bagamat siya ay may right na bilang totoong Diyos, makapangyarihan, pero nung sinabi po nung text natin, pinagsama yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos, pero bilang ding faithful. Si Kristo ay naging matapat bilang totoong anak ng Diyos na nagmamay-ari ng iglesia. So hindi po spoiled brat na anak ang Panginoong Jesucristo. Pinatunayan niya na siya yung karapat-dapat na magmana ng kaharian ng Diyos, ng bahay ng Diyos. Kaya si Kristo ay mas mataas kaysa kay Moises dahil siya ang nagmamay-ari ng iglesia bilang isang anak ng Diyos at pinagtrabahuhan niya upang mamamana niya ang kaharian ng Diyos. Ang gusto ko rin pong i-highlight na dito ay hindi lamang na binigyan ng pansin ng author ang pagiging anak ng Diyos ni Kristo. While yes, totoo na si Kristo ay totoong Diyos, pero ang ganda po nung text natin, si Kristo ay tapat. Si Kristo ay naging matapat sa kung ano yung kalooban ng Ama. Pinatunayan niya na siya ang nararapat na tagapagmana ng kaharian ng Diyos dahil sa kanyang perpektong katapatan. Hindi lang siya nagmana dahil by blood or by natural, dahil siya yung natural na magmamana ng kayamanan ng Diyos. Hindi. Pinatunayan niya sa kanyang perfection, sa kanyang perfect work, na siya yung karapat-dapat na magmana ng kaharian. Hebrews 1 verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan,
Siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So yung pagmamayari ni Christ sa kanyang iglesia ay hindi dahil lamang siya ay totoong Diyos. Yung pagiging owner ni Christ sa iglesia, sa kaharian ng Diyos, ay dahil pinaghirapan niya ito. Pinagtrabahuhan niya ito. Si Kristo ang may-ari at nag-iingat sa kanyang iglesia dahil sa kanyang perpektong katapatan. At bilang mga tagapagmana, anong sinabi po nung text? Sabi doon, and we are His house if indeed we hold fast our confidence and our boasting in our hope. Well, yes, He is the builder of our salvation. He is the builder of the church. He is the owner of the church. Pero hindi po inalis ng author yung responsibilidad natin na panghawakang matibay ang pananampalatayang ito. Ibinigay na yung mga katatayuan natin. Tayo ay mga holy brothers who share in a heavenly calling. Tayo ay nasa bahay ng Diyos na ang Panginoon ang nagtayo at siya rin ang nagmamay-ari. Ibig sabihin, hindi inalis. Dapat patunayan rin natin na totoo ang ating pananampalataya. Dapat patunayan rin natin na bahagi nga tayo ng bahay ng Diyos sa pamamagitan ng kabanalan. Yun yung sabi, tayo ay bahay na iyon kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. So mayroon po tayong responsibilidad. Pero kailangan nating makita, bago sabihan ng author yung responsibilidad na yun, napakaunti nga, pinununa muna niya yung mga sinusulatan niya ng mga great blessings na galing kay Kristo. So hindi po wicked father ang Panginoon. Binigay na niya lahat ng mga pagpapala at ano'y dapat yung tugon natin. Paano dapat natin ito patutunayan? Bilang hamon sa atin, dahil si Kristo ang nag-iingat sa atin, si Kristo ang nagmamay-ari ng ating kaligtasan, si Kristo ang nagtayo ng bagong tipan, si Kristo ang nagmamay-ari ng iglesia. Ano dapat? Magkaroon tayo ng init sa ating paglilingkod at pagpapakabanal. Kung hindi si Kristo ang motibo mo sa paglilingkod, madali kang susuko. Kung nakadepende ka sa iyong ka-churchmate, pwedeng magbuo ito ng bitterness na makikita mo, bakit yung isa hindi naglilingkod? Ako, ang sipag ko. Pero kung si Kristo ang i-consider ninyo sa inyong paglilingkod, napakahalaga ng motibo. At dapat bilang mananampalataya, wala po tayong pinaka-motive. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito po dapat ang makilala tayo bilang Reformed Baptist Church of Malabon. Ang motibo ba ng ating paglilingkod ay si Kristo mismo o ang ating mga sarili? Kailangang patunayan natin, mahalaga ang motibo. Consider Him as your motive in holiness, in service, at ito po yung katunayan na tayo po ay bahagi ng kanyang bahay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa reminder that Christ is greater than Moses. Salamat po, Panginoon, na sa paalaala na ang ipinagkaloob na pagpapala ng Panginoong Hesukristo ay hindi temporal, kagaya ng lumang tipan na napaka-temporal, kagaya